Ecclesiastes chapter 3, in everything there's a season, and every purpose there is a time. No? God understands the need for physical and spiritual growth. Kung di na ni masabtan, mura lang taog gagol sa promised land, pero di ginato ma-reach ang promised land. No? O atong hisgutan karon ang spiritual maturity. Kay daghan mga Christian nga dugay na kaayo sa church, pero wa pa gyud nila nakitaan ang mga dagkong butang nga giandam sa Ginoo sa ila. Daghan kaayo. Ato aning role to discover, no? Ato anang role, natay part sa pag-explore sa plano sa Ginoo sa tuang life. Okay, wa pa nato na hibaluan. So 1 Peter chapter 2 verse 1 to 3, ingon diri ang pulong sa Ginoo, get rid of all evil behavior. New Living Translation akong gigamit kay gwapong iyang pagka-explain, no? Ang iyang English klaro kayo. Kabalo man tanang word nga evil behavior, no? Sa generic ana sa Bisaya, why pamatasan? No? Why pamatasan? Get rid, no? Kuhaa ang kinaiya nga dautan, no? Kinaiya nga dautan na sa Bisaya. Dayon, be done with all deceit. Deceit, limbong na. Pagkahipokrito, pagkasiloso, o sakit nga dila. No? Kanang bastos manulti. Okay? So, kanatanan is works of the flesh. Describe na siya sa Galatians chapter 5, ang sinsilyo pa nga detalye ni Ana. Unya, gi-compare manghigala ni Peter ang kinaiya nga matud pa human nature, ang iyang tawhanon nga pamatasan, mura daw bata nga wala nagtubo. So, in other words, there is a church, daghang mga tao o Kristohanon nga until now, pasaway paghihapon, no? Nagdugay na diri sa church, wala sila'y cravings nga mutubo, kundili nagpabilin silang bata. Nasabtan ko ninyo? Kinaiya nga wala nag-grow. So, in other words, no? Di na blessing. Ang summary, di na blessing. Unsa na? Burden. No? Dapat di ta magpabiling bata. Okay? Ingon dito, like newborn babes. Mura siya o bag-ong gipanganak, matud pa ni Peter, you must crave. Kanang word nga crave, mangandoy ta, uhawon ta, mangita ta o something to fed, mature sa tua. Okay, unsa diri ang word ni Peter? So that you will grow. Dapat daw mag-grow ta, magtubo ta. Unsa man ang growth diri? Into full experience of salvation. Meaning, kaniyang atong pagkalinuwas, daghang naa diri nga wa pa nato na-discover. No eyes have seen, no ears have heard to what God has prepared. So, daghan kayong gi-prepare ang Ginoo, pero wa pa gyud nato na makita. Okay? So, cry out for this nourishment, no? Matod pa, no? Hilak yun permanente kay instinct na sa mother nga pangitaan kagway nga makakaon. Ang problema, wa ta nag-cry out, ana, no? Wala tay cravings. Now that you have taste for the Lord's kindness. So, kaning verse, address ni sa mga Christian nga bag-o lang na save, nangalagad na sa Ginoo, naana sa church, faithful na nga nag-serve sa ilang kinabuhi sa Ginoo, ang problem is walay spiritual maturity.
Okay? Walay growth, walay spiritual growth. So, una, lantawan na itong the need for maturity. Okay? Na need sa maturity. Matod pa sa atong verse, gigisgutan, no? Like newborn babes, you must crave pure spiritual milk. Ang baby, natural gyud, normal nga padidihon og gatas. Pero kung mo edad nakag-30 niya, magdidig hapon ka, ang term na to, ana, abnormal. Or napilaing term, ana, bunjing. Okay? Wala man tayo mga bunjing. Anong asam nagikan ng bunjing, no? Term lang siguro na to ng bunjing, no? Kanang physically mature, pero mentally immature. Munang bunjing, no? Gitawag nila late development. Yung edad niya siya 18, pero yung utok, 5 years old pa. Di ba na yung nana? Yung utok, 5 years old pa. Delayed, no? Delayed effect. Ang development is delayed. Kung applicable na siya, or nagapangitabo na siya sa physical, napuday sa spiritual ing nana, no? 20 years na sa church, paminaw, 20 years na sa church, niya, ludanon gihapon. Muna spiritual bunjing. Wala nagmature. Klaro? So, wala pa siya self-dying. Wala pa tong death to self. Pag malain pagani ka, ma-offendayin ka, easily offended, sure sign. Sure kayong ilhanan nga immature. Okay? Easily offended. Immature. Unya, dali pa kayo mahaylo sa barkada, dali pa mubalik sa bisyo, ang uban diri hangtod karon naa pa sa bisyo, gatago lang, atong tawag ana is spiritually immature. So that is why, no, ginatudluan ta, no, ang principle sa growth, no, walay overnight nga liso nga ning tubo dayon. Sa gikaingon ko na, nga ang Ginoo never violates the principle or law of the land. Wala ang Ginoo na naog naglupad-lupad, niya nag-ingon siya, ako ang Ginoo. Wala. Kay di man siya mo violate sa law of the land, ning sulod siya sa tao, no? Nagpakatao siya, nahimo siyang baby. Pag abot na sa full-grown maturity niya, pag edad niya og 30, aya na siya nagpakita nga siya ang pinadala sa Dios. So, even God, no, wala nag-violate sa law of the land. Ibisan gani sa law of nature. Sa Matthew 7, na tao nga nagtukod og balay sa bato, nagtukod og balay sa balas. Wa gyapon ni violate. Kung Ginoo siya, dapat ang bagyo di maigo sa balay. Pero makita nato igo gyapon sa bagyo. So ang assurance lang diri kay wala natumba. Pero makita nato nga ang Ginoo wa gyud nag-violate. Ang faithful sa Ginoo magsakit gihapon. Ang faithful sa Ginoo matubang og crisis. Ang faithful sa Ginoo maputlag kuryente. Ang faithful sa Ginoo mapailan og mga violation. Badakpan gyapon pulis, wa nagpasabot nga naa na ka sa Ginoo, di na mahitabo sa imo. So, ang ano diri is your maturity. How you handle. Okay? So, there is a great need for spiritual maturity. Paminaw. Kung 20 years ka na sa church, unya, muundang na ka, it's nothing to God. Wala ra na sa Ginoo. 30 years na ka sa church, nya, nag-decide ka nga, ubalik ka sa, mag-backslide ka, it's nothing to God. Kaya ang concern sa Ginoo is maturity. Dili na padugayay. Okay? So, ang ato ang respond. Balik ko na ko ang word ni Peter, ha? So that you will grow. Dapat mutubo gyud ta. Okay? So maturity means full development. Muna,
every time ang Bible mag-mention og word sa King James, perfect. Ingon at one time, ingon si Jesus Christ, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Perfect does not mean sinless. Ha? Lahi ang perfect, lahi ang sinless. Kaya ang meaning sa perfect means maturity. Ang meaning sa perfect, naabot na nimo ang ultimate goal, no? O baka pinaka target development. So, as a Christian, naatay adult Sunday school, naatay Bible study, naatay kanang gitawag natong mga group fellowshipping, naatay discipleship, naatay revival, milk na siya para ta mag-grow. Milk na siya para ta mag-grow. Ang problem, usahay, wa ta nag-grow. Mo ni ang problem. So, kani nga series, no? I-series ta ni, ma-discover na to kung mature pa na bata or immature na bata. Ha? So, ayaw mo undang. Kay magdala kog tester next Sunday, no? Patindugon ako diri kinsa ang mature o kinsa ang immature, no? Litkan ako ang dalunggan, ang mangluod immature, no? so dapat sa church di ta magpabilin nga ay nani na lang. Dapat matud pa ma-reach na to ang full measure nga gi-design sa Ginoo sa to ang life. Okay? Wa mo kahibalo diri, no? Wa mo kahibalo kinsa mo. Ang uban sa inyo diri mahimong evangelist, ang uban mahimong supporter, ang uban mahimong daghang kaayo dapat i-explore sa life. Abi ninyo inana lang kinsa gyud gadahom sa mua nga maabot mi ani nga mga level, it's because nagagrow. And until now, nagagrow pagihapon, no? Okay. So, tanaw na to ang prinsipyo sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 11. God makes the seeds to grow. Okay? Sa Luke chapter 8, kanang seed diha is the word of God. Okay? Always. Every time gisgutan ang word sa Ginoo, gipakita na siya nga lisod yun. Now, usa ka scenario, ingon si Paul, I planted the seed in your hearts. So, si Pastor Bugtay, na diri, nagplant og seed. Si Pastor Frank, si Pastor Tony, nagplant og seed. Ang mga preacher diri, nagplant og seed. Nya, Apollos watered. No? Si Apollo ang nagdilig. So, na mga tao diha usahay after service, mo encourage sa imo, mga Bible study, gina-nurture, gina-mentoring ta. No, mentoring. Padayon lang, ayog undang. Okay? Na mga tao nga nag-encourage sa imo, Pero gwapo ka yung word ni Paul. Ingon siya, but it was God who made it grow. So, it was in the design of God nga di pwede mag-standby. Tanan is in the process of growing, no? Ang kanang growth process. But pasabot manghigala, dili gusto ang Ginoo nga pabilin tang isa lang. Tanaw niyo sa Matthew 25, parable of the katong 1 talent, 2 talents, 5 talents. Nasuko ang Ginoo kay ngano man nahimong idol ba? Wala nag-grow, wala nagkanang why development. So gusto sa Ginoo nga mo kita productive. So it was God who made it grow. So it is not important, verse 7, who does the planting and who does the watering. So kinsa man ang imong pastor, kinsa mentor nimo, kinsa nag-encourage sa imo, asa ka na save, kung unsa man diha, it doesn't matter. What's important is that God makes the seed to grow. Dapat mutubo gyud. Okay? And we know in that parable, ang heart is the soil. Ang yuta mo ato ang soil, atong heart. Ang atong heart nag-represent nga yuta. And sometimes, the same yuta, duha ka liso imong umutang, bisag pareha lang nga yuta, dili pareha og tubo, di pud pareha og bunga. It's because magmatter po ang atong response, atong free will. Okay?
So the one who plants and the one who waters work together with the same purpose. Both will be rewarded. Matod pa sa pulong sa Ginoo. And that you are God's field, you are God's building. So, naiplano gidi ang Ginoo isa-isa sa tuwa. And ang gusto sa Ginoo sa tuwa is naatay ka na ang gitawag improvement. So, kani nga series, tudluan ta nga di ta magpabilin. Tudluan ta nga mag-increase. Tudluan ta manghigala nga adto ta sa maturity. Now, another, ingon si Jesus Christ sa John chapter 15. Ingon siya, I am the true vine, my Father is the vine dresser, no? Si Jesus Christ ang paras, ang Ginoo maoy gardener. Muna siyang lahi nga, lalom-lalom ko ng vine dresser. Kanang vine dresser, o sa kuan pa na, muna tig-atiman, no? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Tanawa, pwede nga ma-disappoint ang Ginoo sa atong life. Ha? Take note, basin ma-disappoint ang Ginoo sa tuang life. Unsa man ang disappointment sa Ginoo? Naana ka sa Ginoo, every branch, nakakonect ka sa Ginoo, pero it does not bear fruit. He takes away. Gusto gyud sa Ginoo, di man pwede mamunga ang wala nagmature. Ha? Dili pwede mamunga ang wala nagmature. Mo pay pagtanom nimo, mo pagani paggawasa, katong ihang udlot, nya pabungahon nimo, bali. No, mabali. Okay? So, naay proper time kanusa mugawas ang bunga. Kanusa mugawas ang bunga? Pag ang branch kaya ng muhandle. Kuha ninyo? Pag ang branch kaya ng muhandle, then mugawas ang bunga. Kay kung gamay pa ang kahoy, gamay pa ang branch, niya mubunga na, mahulog, putol. So, meaning nga, ma-disappoint ang Ginoo sa atong life, nga sa kadugayon nimo sa church, walay fruit. Kung sa man nga fruit, kabalo ta sa Galatians 5:22, gidetail ang kasi klaseng fruit dito. And mo na itong isgutan pa, no? So, ato ning subton sa karon nga series na to. Dahil ingon ang Ginoo, every branch that bears fruit, He prunes. Kanang sapsapan ba? Nganong i-prune man? So that it may bear more fruit. Para mulabong pagyud pag-ayo. Desire gyud sa Ginoo nga mamunga ang Christian. Dili gyud malipay ang Ginoo sa Sunday Christian. Balik ko nako. Sorry to tell you, dili malipay ang Ginoo sa Sunday Christian. Okay ba ta diha? Karon Sunday, pagbiyahe na mo diri, daghan kayong nagsayo. Og lami kayo ning sayo nga simba. Kabalo mo nung lami kay sayo simba. Katong pandemic na to, di ba nagsimba tag alas 6? Lami uy, unsay nakalami? Pag humag simba alas 9, makalaag ta sa mall. Unay nakalami diha. Lami jud kaayo. Now, para sa kuha, Sunday service or Sunday worship is not a sign that you are genuine Christian. Going to church on Sunday is not a sign that you are a matured Christian. It's because going to church on Sunday actually is a religious action lang na siya. Sign lang na that you are religious. You can be religious but not spiritual. So, whole world nag-celebrate sa Sunday service. So, thank you at least, no? God bless you. Pero dili ta mo stop diha. Kay ingon sa Ginoo, gusto siya nga naay fruit. Gusto siya nga mo grow. Okay? Gusto niya nga naay changes, naay difference. Going to church is easy. Okay? Muna nga, pag ang church walay standard, pag ang church nag-lower siyang standard, then nag-reproduce lang ta og mga religious people. Kay kung ang tao nga mature, naa siya'y goal to reach God's standard. Gusto niya i-follow ang standard sa Ginoo.
Pag ang church walay boundary, no? Importante ba ang boundary? Kaysa John 15 baya, ingon baya ang Ginoo nga ang kawatan mo ambak sa kural. So meaning, naay kural ang mahimong Kristohanon. Then, subject siya sa mga lobo, wolf, ug lion nga mutukob sa ilaha. Muna, dagang mga Christian, gitukob na kay nang gawas na sa kural. Di gustog kural. That is why, ang Christian nga walay pastor, paminaw, ang Kristohanon nga walay pastor, pasaylo ako nga musulti sa inyo ha, dili tinuod nga Kristohanon. Ambot lang, pero para sa kuha, ang tinuod nga Kristohanon naay sariling pastor. So dapat kaila mo kinsa inyong pastor. Mangutana mo kinsa imong pastor. Katuging dakong tao nga Tagalog. Ay, wa pa kay relasyon sa imong pastor. So before ta manguli, dool mo kay pastor sa likod. Dapat inyong nawong mailhan mo. Moingon na gani si pastor. Murag dugay na kuwa kita sa imuha. Meaning, nakailan na siya sa imuha. Kay gipangita naman ka. No? Pero kung di ka pangitaon, meaning, wa pa kay pastor. No? So, mangita ba ginas pastor? No? Usay, ingnon ko, natandaan mo ba yung lalaking maitim? Na? Mga inana ba, no? So, kung di pa kapangitaon, pasabot, wa pa kay pastor. Kay ang Christian, nagkinahanglan og pastor. Nagkinahanglan siya mentor, nagkinahanglan siya guide. Okay? So, mao na atong isugutan karon. Okay? Now, ang whole story sa John 15 gipakita sa Ginoo unsa ka need nga naka-attach sa iya ha. Dayon, take note sa verse 8. Okay, gwapo kayong verse 8, no? Ingon diri, by this kanang nagtubo ha, nagagrow. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. So you will be my disciple. So sa discipleship, naay discipler. Meaning, naay pastor. Pag ingon ni Jesus Christ, by this, my Father is glorified. Lami kayo nga nanganita diri nga ang Ginoo nalipay. So, pwede day nga ang Ginoo wala nalipay sa ato ron. Pwede. Labi na pag wala taga-mature. Dapat mag-mature ta. Do you think malipay ang Ginoo sa imong paggaludanon? Sa atong introduction ganina, do you think malipay ang Ginoo sa imong pagkapasaway? No? Ang uban sa tuan, noted sa inyong barangay, noted sa inyong silingan nga laig batasan. That is the sign of immaturity. Nganong nalain magbatasan? Di kabalo mga igsuri. Kasagarang laig batasan, di kabalo mga igsuri. Mo nang nakalain siya batasan. So wala pa ta nag-mature. Importante nga mag-mature ta. Okay? Uban sa tuwa, si Luso, ang uban sa tuwa, na daghan pa kay mga area. Muna atong sabton karon kay dili pwede nga Sunday Christian lang ta, wa ta nagagrow. Susama sa gingon ni Christ, wa ta namunga. Okay? So, ang disciple dapat mamunga gyud. So, unsay purpose sa church? Defining your church purpose. Kaya naman ta karon diri sa church, unsay purpose nimo? Okay? Diri magsugod na ta. Ephesians chapter 4 verse 13. Ingon dito, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and dungano do nato basa and become mature. Hinay man kayo. And mag-mature gyud ta. Pag makasab-an kang sige kag ka-late, di na ka mo balik, unsay tawag na to ana? Immature. Mura kag dakong tao ba nga sige pag sup-sup og kanang didi, bunjing, okay? Matud pa nila, ang gatas, anli. Pero ang pailob, unsa to? Nakabasa ko na gud nga quotes god, no? Ang pailob daw, dili anli. Mapuno baya po daw. Munang mamalin speak simbahan. Immature. Okay? Now, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, ang purpose of church is to help us to know more about Christ and be like Christ.
That's the purpose of the church. To know more about Christ and be like Christ. Muna gingon dito sa verse 13, until we all reach. So, naay goal. Natay dapat maabot. Dili pwede nga grade 1 ka na lang permanente. Unya, ang imo'y edad, nahimo na kang 10 years old niya, grade 1 gihapon. Unya, nahimo na kang 15 years old, grade 1 gihapon. Dili pwede. No? Dapat kanang mudagan ka nga na jump muamba ka, patasan ang iyang para pud mag-grow. Okay? So muna ang purpose sa church. Ang purpose sa church is to help us become mature. So balik ko nako, Sunday goer, Sunday Christian, lisod kaayo mag-mature. Dugay kayo ang maturity. Okay? So atong sabto ning Ephesians chapter 4, atong gibasa ganina, that is Ephesians chapter 4. Ako laning gibuhatag kaning panabot, no? Istadihan na to pag-ayo ning verse ug atong lantawon. Okay, ingon diri sa Ephesians chapter 4, so Christ himself gave. Verse 11. Okay? Gihatag ni Christ ang apostles, mo ni ang fivefolds, no? Which wala na to gi-practice ning apostleship. Ako nang explain unya, no? Christ himself nagbutang siya og mga channel para sa atong maturity. Nagbutang siya og mga leaders. Butang na to diha prophets, evangelists, pastors, and teachers. So, kinsay nagplastar? Ang Ginoo, si Christ. Gibutang niya Christ, kaya nagisgot man ta karon i-define na to ang purpose sa church. Okay? Dayon, verse 12. So, kaning mga channel, no? Kaning pastors, evangelists, teachers, ang ilang purpose, ingon dito, to equip. Okay? Unsa may pinakagwapong Bisaya sa equip? I-bansay, i-guide, no? To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Para daw ang church mudako. Siyempre, kung mudako ang church, then daghan ang maluwas. Mo, manay goal sa Ginoo. So, na ito yung gitawag nga task. Ang channel, dayon ang task. Dayon, sa may goal. Ingon dito sa verse 13, mo itong gibasa ganina, until we all reach in unity, in faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. So, advancing, no? Ang calling sa Ginoo is advancement, patas, upward call. Ang calling sa Ginoo is upward, dili paubos. Now, unsa may purpose anang verse 11, verse 12 ug verse 13? Ang purpose is then we will no longer be infants. So nagmature. Klaro ba? Kinsa may nagmature na diri? Maulaw na mo, amen. Kinsa may immature dire. Nag-boycott na ning uban, wala sa mature, wala po sa immature. Okay? Ang purpose sa church is para dita magpabiling bata. Kabalo mo unsa ng bata? Sunduon sa eskwelahan, ihatod sa eskwelahan. Sunduon sa balay, ihatod sa balay. So, mo na ang bata, no? Alalayan. Kaya ang purpose is dali pa kita madala sa kalibutan. Dali pa kita mahaylo sa kalibutan. Dali pa ta madala sa mga false teaching, dali pa ta madala sa mga scam, sa mga barkada. Dayon gitawag na siya sa Bible og deceit or deceive, no? Na ilad, na limbong. Balik ko na ko, the most effective tool ni Satanas, hangtod karon, gikan sa Genesis chapter 2, hangtod karon, wala pa nag-upgrade si Satanas. Ha? Wala pa nag-upgrade si Satanas. Unsa iyang perfect tool para makuha niya ang tao sa Ginoo? Deception. Meaning sa deception, to believe that was right. No? Sabi ito, meaning sa ni Webster, ingon siya, to believe to be true.
Muna siyang meaning sa deception. To believe to be true. Kanang, nagpalit ko the other day og piyesa sa akong sakyanan niya. Ang Karton Japan, Toyota. Grabe gid ka Toyota gyud. Genuine. Ko nga, sigurado kang genuine eh? Ang tubag lang sa kuha, Japan na sir. Japan. To believe to be true. Gipalit na ako, pero nagduda ko. Kabalo mo sa akong gidudahan? Japan quality, genuine quality, almost, no? Kay dito sa ilahang kasa, dito sa kasa, 12,000. Nganong di ko mutuo kaayo, kay iyang presyo, 3,000. Layo kaayo. Murag tinuod, pero ang prinsipyo mo ni, di ka kapalit o quality nga gamit sa barato nga kantidad. Kung atong i-apply sa Christian life, dili ka maka-create og kanang disciple o Christianity nga taas og value, taas og dungog sa barato nga kantidad na ay price to pay. Okay? So, muna diri makita nato no nga dili ta ma-deceive, di ta mailad, di ta malimbong. Maka-identify ta nga kani trabaho sa yawa ni. Muna purpose sa church. Nga ang purpose sa church mahimutang effective Christian. Mahimutang channel, mahimutang blessing. Kabalo mo, pag ang Christian mahimong mature, tanawa ang Christian mahimong mature. Verse 15, speaking the truth in love. Ang whole measure sa tinuod nga maturity is accompanied, driven, motivated by love. Kung walay love, tanan nga imong gihimo, not counted. Nisimba ka diri sa church, nga walay love, not counted. No? Naghatag ka sa imong 100,000, nga walay love, not counted. Kay ang pinaka-ultimate goal sa maturity is mag-develop sa tua ang agape love, nga gikan lang sa Ginoo. Okay? So, mo na siya, we will grow to become. Okay? Klaro kayo ang verse 15. We will grow to become in every respect the mature body. Grabe, gigamit gyud ba ang analogy, gi-compare gyud sa lawas nga mag-mature, mutubo gyud ta. Dayon ingon po dito sa verse 16, no, grows and builds itself up in love. Ingredients gyud ang love sa maturity. Dapat gyud naata na. Okay? So what is our target? Unsay target sa Christianity? Why we are here? Nganong naata diri? Unsay atong gibalik-balikan diri? Unsay target nato? Ingon sa atong gibasa is until we all come. So naay goal. Dili man pwede nga walay target. Di ka pwede magdulag basketball nga walay ring. Pag sulay mo basketball nga walay ring, kapoy magsigig dribble oy. No? Yeah, isa ka oras na kang dinribble. Why mo daog? Walay mo daog sa dribble. Dapat may goal. Sa Christianity, pag walay goal, tradition. Balik ko na ko. Ang Christianity ng walay goal, ang tawag ana, tradition. Okay? So, ang goal is we all come into the knowledge in the Son of God and perfect. Kanang word nga perfect sa NIV version, maturity. Naabot na niya ang pinaka-purpose. To the measure and the stature and the fullness of Christ. Nga one day, makita na yun si Christ sa imong life. No? Kabalo man ang makita na si Christ sa imong life, di nakahinawa yun. Nakuha ko ninyo? Paminaw mga hinawayon, wa pa nakita si Christ sa imo. Di nakalibakiro. Kay once libakiro ka, ang makita sa imo, dili si Christ, imong baba. Okay? Kay numdum ko atong ginasaway niya ba nga kanang kutuon, buli ba? Nya, kutuon. Antod nga
Gidagan na lang niya. Kutuon. Sayang kasuko. Dagan-dagan sila, nahulog, pabitaw na salunangan sa kabaw. Siya, sige, panaway pa. Niya, naunlod siya dito sa ilalom niya. Kamot na lang nabili. Sinyas, gyapon siya, kutuon ba? Sige, gyapon siya, sinyas nga, kutuon. Pasabot. Di siya ka-move on. Di siya ka ng bully, gid ba? Why yun, gid, no? Na yung mga tao ngayong na ba? Bisag daghanang nahitabo siyang life, bully gyapon ako. Okay, ang maturity kabalo siya mo drive sa gugma sa iyang life. Kay naata sa fullness of Christ. Okay, dili na ta critical. Dili na ta mangigala kanang pasaway. Ang atong attitude makita na si Christ. Mo nang gitawag og Christ likeness. Wow. Naka sa prayer, the way you handle your family, magdala kag Bible, makita nila ang glory. Di ba kapansin mo sa mga taong inana? Ako na yung mga tao nga dili taga Victory Chapel, pero mabless ko silang life. Kaya nga naman, the way they talk, the way they respect. No, good morning. No, Christian yung tawhanan, di ba? Makita ni mo si Christ. Ang man sa tuwadri, di managad. Sinabiro pa. Immature. No? Sinabiro na, di pa managad niya, mugot pag yung nawong. Immature. So, dapat mag-mature ta. No, niya, usahay, ang pinakagrabe yun, 99% nga kinaiya sa mga immature, lud-anon. Pero, wala na diri. No? Next Sunday na lang daw. Okay, mo na itong target. Okay? So, ganina atong gi-classified, no? Nga ang Ginoo nagbutang og leader sa church, nagbutang og mga mentors, nagbutang og mga guide, kay ang purpose to equip. Nganong i-equip man para ma-reach ang goal. Kanang word ang equip mo na siya ang process of maturity. To equip the people for works of service so that the body of Christ may be built up. Kita, body of Christ man ta. Para kitang tanan, naigitawag na to unity. Unsa may unity na to diri? No? Uniteam. Uniteam. Abo tatas politikaan ha? Okay, mga uniteam. Magka-uniteam na ta. Okay, para ta ma-equip. Ang ato ang pagkakristohanon, andam ta mahimong represent. No, hindi na ko malimtan sa gingon ni pastor, no? Ikaw ang Bible sa imong balay. No? Ikaw ang Bible sa imong eskwelahan. Ikaw ang Bible sa imong opisina. No, pangit kayo, ikaw lang ang Christian sa opisina niya. Ikaw pag pinakalibakiro. Ikaw lang tay Christian sa imong opisina. Ikaw na ang tay, uy, asa ka? Ay, dili pwede kay na may revival karon. Pakaingon dyan ba, Christian, gini. Mabless kay ko aning kauban sa trabaho ba? Pangit kay nang, Christian, perting pagka maritisa. Okay, bantay-bantayin na yun yung bakbakpod, no? Okay, kay ang maturity, apil diha. Okay? Kay para ma-reach na to ang fullness nga mahimutang mature, attaining the whole measure of Christ. Okay, next time na lang na. Okay, mo na siya ang 5 levels of commitment. Diri na to makita, no? Okay, next meeting ato ning i-detail ang maturity. So, ang target, no, namatay target, namatay goal. Ang goal na to is mahimong Christ-like. Ang goal na to is mag-mature. Ang goal na to, manghigala, is naatay ka ng mag-glorify ang Ginoo sa atong life. So, number 1 is community. Gikan ta tanan diha. Gikan ta sa community. Gikan ta sa atong barangay. Sa community, diri taga-evangelize. Dayon, naka-first base ta. Naanatay, na mga bisita, gipangdala na to. Diri. Okay? So, ang community is the people that we reach out. Gi-reach out pa ta sa una, karon nakatamak na ta diri. Sunod, nahimo tang crowd. Kanang crowd, the people who attend Sunday service only or occasionally. Ang ubat sa to adiri, lulubog, lilitaw. Ang tawag sa imo, crowd. No? Crowd pa ka, kanang sa isa kabulan, makitaan ka diri, usahay na, usay wala. Ang tawag sa imo, crowd. Okay? So, levels of commitment man eh. Ikatulo is, humana ka sa crowd, no? Gikan man tas community, nahimo tang crowd. Karon, nahimo na tang part sa congregation. Nahimo sang congregation, why? Kay the people who attend all services but not committed to the ministry.
Sunday evening, naana ka. Wednesday evening, naana ka. Revival, naana ka. Ang tawag sa imo part na ka sa congregation. Padulong ta sa target na to. Amen ba ta diha? No? Katong nagpabilin sa crowd, diha na lang yung ka. Dili nimo ma-reach ang whole measure. Dayon, ang ikaupat nga steps, nahimo na dayon tang committed. So, kana tanan na individual process. Okay? Sa community, gi-follow up ta, gi-challenge ta, nga mobisita sa church, katong naa ta sa crown, gi-remind ta, na mag-follow, na musundo sa tua, para magbalik-balik ta, gitagantag Bible, sa congregation, na mga fellowshipping, na mga activities, na himo kang committed. Pag abot dito sa ikaupat, committed ka na, the people who attend all services and join the ministry. So, ang tawag sa ilaha, committed. Ang pangutana ron, asa ka nabilong diri sa lima? Ha? Okay. Okay, next meeting ato nisgutan kay wala na tay time, no? Ang ikalima is mahimo tang kur. Kaning kur, the people who are willing to be sent to the harvest field. So, ang atong mga kur diri, mga higala, daw dili tanan, ha? Dili tanan. Pero sila ang mga tao, mga higala nga na-intrasan sa ministry sa Ginoo. So, hopefully next meeting, no, this time ato nang hibaluan, no, kung asa na ka nga commitment, asa na ang imong levels of commitment. And I hope, no, kaning nga series atong isgutan ang spiritual maturity nga dapat di ta mahimong religious mag-mature kita. Palakpakan nato tungguy nga Dios.